Hello mga kabibig! Welcome back sa ring bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat na YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tang with evidence. Naku po, abogado ni Ramil Madriaga. Nilaglag si Trillanes at Leila de Lima. Naku po, naglaglaga na sila. Baka naramdam ng ng lawyer ni Madriaga, para yatang hindi epektibo yung kadramahan ni Madriaga, kung sino yung mga politiko nakausap ni Madriaga, ilaglag na lang namin. Naku po, ano ba naman yan? Parang kinakabahan na yata si Trillanes, mga kabibig. Naku, anong nangyari? Sabi ni Attorney Raymond Palad, ang nakausap ko lang na politiko, which inamin naman yan, si Congressman Leila de Lima. Noong December 8, nagharap kami. Tapos, yung visit ni former Senator Trillanes sa January 23. Hindi pa nga ako nakaharap noon. Hinayaan ko si former Senator Trillanes na interviewin alone si Madriaga. Sabi ni Atty. Raymond Palad, yung supplemental affidavit naman started siguro noong mga second week or third week. I think mga January. Oh, kailan ba bumisita si Trillanes? January 23. Kailan lumabas ang supplemental affidavit na ginamit ni Madriaga sa hearing sa Justice Committee? Sabi ni Attorney Raymond Palad noong second week or third week ng January. Diyan na kami nag-decide na i-formulate na yung second affidavit niya. Gusto ko yung term na i-formulate. Bakit dapat i-formulate kung puro katotohanan ang kanyang sinasabi? Kailangan ba talagang i-formulate? Hala ka, naku po. Eto kabibig makinig tayo sa formulate, the formulation of supplemental affidavit ni Ramil Madriaga at laglag ng abogado ni Attorney Palad. Attorney Palad, ang ganda mga Palad, Attorney Palad. Ito na kabibig, makinig tayo. Huwag kasi kayo magpa-interview sa media. Ito kabibig Attorney Palad, yung supplemental affidavit naman started siguro noong mga second week or third week, I think mga January. Bumisita si former Senator Trillanes sa January 23. Makinig tayo kabibig. Meron bang taga-gobyerno, taga-administrasyon, anyone who has been talking with you to support Madriaga? To support Madriaga. Sa nangyayari po. Yes, meaning administrasyon na merong suporta sa kay Madriaga financially or otherwise. Ang nakausap ko lang na politiko, which is inamin naman yan, si Congresswoman de Lima, noong December 8, nagkaharap kami. Tapos yung visit ni former Senator Trillanes sa January 23, hindi pa nga ako nakaharap noon. Hinayaan ko si former Senator Trillanes na interviewin alone si Madriaga. Present lang ako nung visit ni Congresswoman de Lima. Sa administrasyon, wala ho tayong connect dyan. Yung supplemental affidavit naman, started siguro ng mga second week, third week, I think mga January. Diyan na kami nag-decide na i-formulate na yung second affidavit niya. It took us time, no? Kasi kailangan mong i-gather yung mga evidence, yung mga pictures, we need to validate yung mga kwento niya, yung mga bank accounts niya. Mahirap, no? Especially yung mga bank secrecy natin, yung mga procedure sa LTO, mahirap i-verify talaga yung mga information. January, you started with the second Yes, the supplemental affidavit. But would it be fair to say that talagang sinadya niyong matapos yan bago po siya magpakita noong April 14 sa House Justice Committee? Yes, talagang halos every other day nandun kami sa jail. Halos every other day nandun sila sa jail. Di ba? Guardian ng show, producer. Tapos ang palabas, Attorney Eddie, wow, hindi ata tugma attorney. So possible talaga kay Trillanes ang script. Kayo nang bahala maghusga kabibig. Di ba Basahin natin kabibig Attorney Raymond Palad in interview ni Katunying.
Ang nakausap ko lang na politiko, which inamin naman yan, si Congressman De Lima, noong December 8, nagharap kami. Tapos yung visit ni former Senator Trillanes sa January 23. Hindi pa nga ako nakaharap noon. Hinayaan ko si former Senator Trillanes na interviewin alone si Madriaga. Ang galing ni Trillanes, no? Parang, sabi ng iba ba, sa mga loyalista, si Trillanes ang tawag doon, apple of the eye. Hero ang pagtingin ng mga loyalista kay Trillanes. Siya ang nagdadala ng totoong katotohanan. Uy, iba si Trillanes, mga kabibig. Kinikilig ang mga loyalista kay Trillanes. Parang, ako'y kinikilig. Mga ganun na. Pag ika'y malapit, ako'y kinikilig. Mga ganun kabibig ba? Anong nangyari? Ba't kinikilig ang mga loyalista kay Trillanes? Anong meron kay Trillanes kung bakit sila kinikilig kay Trillanes? Naku, kayo talaga. Kung ano mga nasa isip ninyo. Di ba, kabibig? Ito pa. Ano pang susunod? Tapos, in-interview siya ng bilyonaryo, sabi ni Attorney Raymond Palad, yung supplemental affidavit naman started siguro mga second week or third week. I think mga January. So, posible, kasama si Trillanes na gumawa sa supplemental affidavit. Kasi, January 23, pumunta si Trillanes. Within that particular time, second week and third week of January, ginawa nila ang supplemental affidavit. Sabi dito, dyan na kami nag-decide i-formulate na yung second affidavit niya. Ay, ano ba naman yan? Mag-isip-isip na naman tayo. Naku, sasakit naman ang ulo nating mag-isip-isip kung kasali ba dyan si Trillanes sa pag-formulate sa supplemental affidavit. Kaya kabibig, ano ang iyong reaction? Kasama kaya si former Senator Trillanes sa paggawa ng sa pag-formulate ng supplemental affidavit? Ano ang iyong reaction? Maybe not. Basta ang alam natin, bumisita si Trillanes January 23. In-interview niya si Madriaga. Hinayaan ni Attorney Palad na interviewin ni Trillanes si Madriaga. Ay, galing. Ang tanong ng maraming Pilipino ba, bakit ngayong second impeachment merong Madriaga drama effect? Yung first impeachment, bakit wala? Well, in fact, may mga makabayan black noon. Wala ba silang, hindi ba sila naka-idea na merong Madriaga? Bakit ngayon 20th Congress, may mga Madriaga storytelling, scripted, the script is scripting. Ewan ko kabibig. Oy, ito ka, bibig ha. Si Joel Chua, buta pa kay Ted Filon. Bakit kabibig? Kasi itong si Joel Chua, nagpa-interview kay Ted Filon, knowing Ted Filon, really, talagang magtatanong siya ng makabuluhang tanong. Itinanong siya ni Ted Filon kung nabasa mo ba yung 24 pages yata na supplemental affidavit ni Madriaga. Very confident naman si Joel Chua, yes, nabasa ko. Ang tanong, manood tayo kabibig ha, parang nabutata, parang nabilaukan si Joel Chua sa hirit ni Ted Filon. Ikaw talaga, Ted. Ang galing mo talagang mag-hirit. Ito nakabibig, makinig tayo ha. Binasa niyo ho, Congressman, ito pong 24 pages na kanyang supplemental affidavit. Ano po? Yes po. Ang Congressman, Anong sagot niya? Yes po. kasi kung pwede kayong magtanong sa laman lang ng affidavit at sa kanyang mga annexes, may interesting ditong sinasabi siya eh. Number 27. On another instance, On another incident, I was informed, basahin natin ha, by PRRD that 2 months, 2 land bank managers' checks which were to be delivered to one of our safe houses in Eastwood, Quezon City in the amount of 84,200,000 pesos and 4,800,000 pesos
respectively were issued under my name. Tapos naglabas si Madriaga ng mga land bank managers checks sa annexes President, niya. I was informed by PRRD that 2 land bank managers check for 1,200,000 copies of the 2 land 100,000 pesos respectively were issued under my name. Copies of the 2 land bank managers checks are here to attach as annexes A and A1. Pero did you check the said managers check kung ano mga petsa nito? Yung annexes po niyan ay nando doon ay hindi ko po napansin yung petsa. Hindi mo napansin ang petsa. Akala ang petsa? Hindi mo napansin ang petsa. Knowing kasi kung meron kayong affidavit ni Madriaga, lahat talaga babasahin mo pati annexes. 'Di ba? Idadisect mo because you're part of the Justice Committee. 'Di ba? Nakakahiya naman. Miyembro ka ng Justice Committee, hindi mo pinag-aralan yung Madriaga's supplemental affidavit. So, uupo ka lang doon, magtanong-tanong ka lang base sa kung anong babasahin ni Madriaga. Buti na lang may isang Ted Filon ang nakadiscovery. Kasi So, dahil Congressman, naka-annex po opo, yung sinasabi niyang manager's check, nakapangalan sa kanya land bank ito, ang petsa nito April 18, 2023 eh. April 18, 2023. Hala ka. Sino bang presidente sa 2023? Ang ginamit sa affidavit ni Madriaga, PRRD. Tapos, ang nakalagay na petsa sa manager's check, April 18, 2023. Nung panahon na iyon, si Okay. Marcos na ang presidente at Tama. siya ay may kinakaharap na kaso. Inaresto siya July ng 2023. April itong checking ito. So Madriaga, July 2023, inaresto na. Tapos yung cheque, April 2023. Tapos, ang presidente sa 2023, si BBM. Paano nangyari? Alam niyo ho, yun, medyo gusto ko lang, wala nagtanong nito eh. I think this is a valid question. Correct. Nagkwento ka ng ganito, nagbigay ka ng copy ng cheque, anong paliwanag mo sa petsa? Paano naman ng panahon na iyon? Go ahead, sir, go ahead. Tama po. Yan po kasi hindi naman po yan natanong doon sa aming hearing. So siguro yan, matatanong na po yan pagdating po sa trial. Sa trial matatanong. Bakit sa trial? So it means hindi nyo talaga inaral yung supplemental affidavit ni Madriaga. Natawa tayo dito. Di ba? Nakakatawa naman to. Ano yon? Tingnan nyo, I was informed by PRRD, ha? Kaya pala naiyak si Madriaga, may nakitang siyang mali sa script niya at di na pwedeng baguhin. Ang mali sa cheque is the date of issuance, red printed amount, issued by Department of Human Settlement, duplication of check number, amount should be black print, not red. The land bank stamp should be red, not black. The date must be numerical in words. MC number must be barcode format, not printed. Naku po. Si BBM ang nagbigay pero hindi PRRD ang nasa affidavit. Ano bang tawag ka? Ted, ba't mo naman na-booking? So yun na nga kabibig, parang napahiya yata si Joel Chua ba? Parang napag-alaman talaga ng tao na hindi nila inaral yung supplemental affidavit ni Madriaga. Basta lang talaga umupo sila doon. Kung anong sasabihin ni Madriaga, di magtanong sila. 'Di ba? Tapos ano ang alibay ni Joel Chua? Di sa Senado na yan, Ted. Sila na ang bahalang magtanong. Akala namin may trial hearing kayo. Pwede naman yung clarificatory question eh. 'Di ba? Pwede namang sagutin, tanungin si Madriaga, yung cheque dito, 2023. Bakit 2023 to? Pwede ma-explain si Madriaga. Or pwede ba, Madriaga, April 2020, sa ano ba to? April 2023 ba ang date ng checking ito?
Yes or no? Pinang ganon, di ba? Ay, ewan ko kay Joel Chua. Oy, sabi niya, nabasa ko ang 24 pages na supplemental affidavit. Tapos kung babasahin mo, titingnan mo talaga mga annexes. Nasa yung cheque na ito. Ganyan. Hindi naman ay. Buti na lang nandyan si Ted Filon. Parang nabilaukan si Joel Chua. Parang, ano ba, binuking ni Ted Filon si Joel Chua na hindi talaga siya nagbabasa. Hindi nagbabasa si Joel Chua. Ay, nagpahalata talaga si Joel Chua na walang alam-alam. Basta lang talaga nandyan si Madriaga, ox na yan. Basta Madriaga, sirain mo lang ang pamilyang Duterte. Ox na yan. Ox na yan sa mga tao. Bababa na ang trust rating ni BP Sara. Bababa na yung mga gustong bubuto kay BP Sara. Hindi kayo nagtagumpay. O ang next na isasalang si Trillanes. Maghintay tayo kabibig ha. So yun lang po muna kabibig ang ating Lebak-Lebak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Ano sa palagay nyo? Part ba or kasali ba si Lele de Lima at si Trillanes sa pag-formulate ng supplemental affidavit ni Madriaga? Alam nyo, mas gusto ko sinitrial. Mas gusto ko, kasi ramdam naman natin Itong mga kongresista, pipirma talaga yan. Gusto talaga lang yung i-impeach si BP Sara So, mas nakakagigil, mas nakaka-exciting kung sa Senado na mangyari ang act of questioning and totoong trial. Hindi sa Kongreso. Kasi, baka maging unconstitutional kayo. Yun lang po kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest news na ating pag-usap-usapan. Shoutout sa ating mga netizens dyan, ating mga kabibig. Salamat supporters, ha? Salamat sa pag-comment, pag-like, pag-share. Bye everyone. See you next time.